Yes mga idol, mga kagrasa, mga kamanoy. Ayan po at magbubukas tayo ngayon ng 980G. Ito po ay nilagyan namin ng tubig ng battery kasi masyadong sobrang dumi kasi first time pa lang niya na ma-open. Kaya ganyan namin. Kailangan siyang malinis ng husto kasi sobrang dikit ng mga dumi niya. At ayan na nga siya, medyo madumi pa rin pero pagka hiniwalay na lang namin saka namin ipupuli din. Yan mga idol, magbubukas tayo ngayon ng transmission ng 980G Caterpillar. Yan po, unahin niyo po muna yung mga line na yan sa gilid bago nyo pressure test gauge yan. Bago nyo matanggal yung control nya, yan ang pinaka-control nya. Tatanggalin muna yan kung sakali kayo magbubukas ng mga ganyan sa hindi pa po nakakapagbukas. Ayan lang po kasimple yan. Medyo mabigat nga lang na trabaho. Solid siya mga idol na trabaho talaga. At saka yung sa taas na yan, meron po yan lock. Yan ang titignan nyo bago nyo baklasin. Ayan. Tapos sisikwatin nyo lang pataas para makatanggal. Ayan. Kailangan nyo rin palitan ng oil yan mga idol. Pagka ibabalik ninyo, kailangan bago lahat. At ayan nga, baklasin na namin yung control para mahugot na yung kabuuan ng housing nya. Yan, hiwalay natin sa housing. Ang naging sira pala nito mga idol ay andyan sa loob, makikita natin. Panoorin nyo po para makita nyo kung ano talaga ang naging sira. Kaya namin ito ibinaklas ay ayan, converter muna ang tatanggalin na yan. Converter yan mga idol. Tapos yung pinaka shop nya, ingatan nyo kasi medyo manipis yung dulo nyan. Ayan, medyo mabigat. Solid kasi ang transmission na ito mga idol. Solid. Medyo may kabigatan. Ayan nga, medyo ingat pagka kakana ng mga ganito. Medyo mabigat ito. Ayan nga po. At isisentro muna natin bago baklasin yung bago nating dismantlehin yung lahat na yan. Bago nating tanggalin lahat. Ayan. Ayan po yung mga clutch nya. Ayan. Itataas muna natin. Ayan nga po, naitaas na namin. Ayan. Kikita nyo, napaka liit lang siya pero malaki yung kaha nya. Mabigat. Solid ang bigat mga idol. Yan lang po ang pinaka gear nya pero clutch po ang ginagamit. Clutch. Ang nasira po dito ay clutch number 2. Number 2. Hindi gumagana yung gear number 2 nya kasi na slide, na ubos na. Kasi madalas ang ginagamit ng operator ay yung second gear lang. Pag may load na saka lang nila first gear. Kaya madalas masira sa payloader dito sa amin is second gear lagi. Ito na nga po pala yung pangalawang baklas ko ng transmission na ganyan. Sa loob lang ng 2 buwan, parehaso ng sira yung isang payloader namin na 980 rin. Ganyan din mga idol ang naging sira. Ayan, makikita nyo dyan pag baklas na namin. Ayan.
Pero ito mga ibang clutch niya matino naman, okay naman. Siguro pababalik na lang kasi wala daw pera si bossing. Ano nga yun dun, no? Sabi mo pa itong loob niya, hindi pa masyadong nabuksan ito. First time yata nabuksan itong transmission na ito. Magmula nung nabili, kaya sobrang dumi nung tinanggal. Napakaputik mga lods. Kaya nalinis ko muna mabuti bago tinanggal. Pagka nagbaklas kayo mga idol, siguraduhin nyo yung mga lock nya mailagay nyo, kasi pag hindi nailagay problema. Ayan, magbabaklas ng transmission madali lang naman. Yung pagbubuo lang medyo kailangan sigurado lahat. Pati kasi papalitan na ito ng seal. Lahat ng piston seal niya papalitan na yan para wala nang sablay. Ayan po si brother. Ayan. At sa mga aking mga followers sa page, kumusta po kayo dyan? At sa mga subscriber ko po, pasensya na po, medyo hindi na pa masyado nakakapag-upload dahil busy na po masyado. At buti nga po ngayon nakapag-upload kami ng kahit pa isa-isa dahil bihira naman po ang may nasisira ngayon dahil tataglamig na rin, kaya medyo maganda-ganda na ang panahon. Yan ang aking mga bataan, no? Si Kalbo. Batukan po tuloy si Ali Boy. Ayun nga po ang aking mga katulong sa trabaho. Medyo mabigat po ito mga loads, kaya kailangan ayan. Ayan na nga po. At ito po, makikita nyo kung alin talaga ang naging problema, para sa kayo po ay pag nagbaklas din po kayo ng ganitong transmission, medyo may idea na po kayo kung paano mabaklas. At abangan nyo po ang pagkakabit ko nito sa next week siguro. Ilalagay ko rin po rito. Ayan po, naubos yung clutch nya. Ubos ang clutch nya. Ayan po yung second gear, kasi pag kinambyo ng second gear, yan ang pinaka second clutch nya. Pangalawang cambio, yan po ang nasira. Naubos na po yung lining, mga idol. Ubos yung lining. Ayan, papabili tayo ng full set ng lining na ito. Yan lang po ang naging main damage. At yung iba po naman wala naman naging problema. Yan lang po ang naging sobrang damage. Saka mga o-ring, kailangan po itong i-resealing. Lahat to kailangan palitan ng seal lahat, at wala maging problema, dahil hindi po madali ang magbaklas ng ganitong transmission. Sobrang daming trabaho pagka magbabaklas ka ng ganito. At ayan na nga po,
Pinabaklas ko na lahat para makita lahat kung anong naging problema, pero yan lang po ang nakita namin mga idol. Second gear lang talaga, or second clutch, kasi wala naman siyang clutch naman talaga ang gumagana sa kanya, hindi katulad ng mga manual na transmission. 4 gear po, ito po ay may kasamang clutch and gear. So hydraulic lahat ang nagpapagana nito mga idol, converter. Kaya medyo maselan, medyo magkasingaw lang ito ay hindi nagagana pag nagkaroon ng singaw. Kaya dapat pagka niresealing ito mga idol ay sure, sigurado. Ayan yung mga clutch niya, ayan po. At sa pagbubuo ko po ay ipapakita ko rin po sa inyo kung paano buuin, para makita nyo. Dahan-dahan at ipit kamay, hindi kapit kamay, ipit kamay ang mangyayari dito pagka hindi masyadong hawakan ng maayos. Kailangan din nating makita lahat ang clutch ng pambaba. At yun nga po. Don't forget to subscribe po ang aking YouTube channel. Ayan na nga po siya. Ngayon po wala naman nakitang sira sa ilalim. Magpapalit lang po ng seal dyan sa baba. Seal lang tayo. At ito po yung pinaka main na naging problema, second gear. Ayan po, clutch second, ayan po, ubos, nagbakal sa bakal na. Main cause of problem, yan ang pinaka na damage sa yan. Naubos na yung clutch lining niya mga idol. Ayan, ayaw lang tumakbo yung second gear niya dahil naubos sa clutch. Ayan At yun lamang po. Maraming salamat. Thank you for watching. Bye bye.